Merong part 2 pala yun, mga kababayan. Akala ko is isang part lang yun. Yung hinawakan yung mic. Ginanon kay Trillanes. Meron pangalawang pagkakataon pa pala, mga bossing. Eto ho, oh. Atras natin. Hearing is resumed. Mr. Chair, may I aside for... Ayan po, nagsasalita si Congressman Bungalon, tapos sisingit si dating Pangulong Duterte. Mr. Chair, may I interrupt? If this is an open and shut case, why is there a build-up until now? Dahil nagmamakawa ako sa Diyos na i-file na. Yung iba, ayaw nga dyan, tsaka yung mga nagreklamo, ayaw din dyan. Kasi nga, ang gagawin nyo, kagaya ng, ayan, sitwasyon mo, matanda ka na, hihingan mo lang yan ng house arrest. Siyempre, nakikita naman namin na papayagan kang mag-house arrest eh. No, kaya yung iba, wag na lang sa Pilipinas, okay na. Sa ICC, nandun na, gumagana na eh, di ba? Bakit pa magpapile sa Pilipinas? Yun yung sinasabi ng iba. With the investigation, file the case in court. darating po tayo dyan, Mr. Chairman. Dadating naman din. Dadating naman din daw eh. Wag lang magmadali. Pero ito po, no? Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung... Ako! Ay, rektahan sinasabi. Yung, ano niya eh, son-in-law ay... That would be, I take exception to that statement. Sumakit ulo doon sa mga sinabi ni Trillanes. Sandali, masakit ulo. Paliwanag niyo po, sir. Sir Chair. Please, it is not fair. It's my opinion. It's my opinion. Ikaw nga, pinapapatay mo yung mga suspected. Session suspended. Tapos binubuyo pa nilang manlaban. Ano, mga kababayan? Uy, ang daming umiiyak na mga DDS dito sa comment section. Diyan lang kayo, ha? Dadamayan namin kayo. Okay? Habang pinapanood nyo, si dating Pangulong Duterte na umiinit ang ulo, na pipikon, diyan lang kayo. Iyakan nyo lang. Dadamayan namin kayo. Nandito lang kami, no? Para pagtawanan kayo. Ano? Wala ka na. Ano? Si Senator Trillanes ba yun nagsalita? Wala ka na. No? Pinipikon niya talaga. Wala ka na. Nag-iiyakan yung mga DDS dyan sa comment section. Saan eh? Wala na pala yung Pangulo nyo eh. Yung dating Pangulo. Wala ka na. Pinapagalit eh. Saan eh? sabi nung kasamahan ni Digong, pinapagalit eh. Nagagalit naman. Akala ko ba magaling mang-asar, magaling mang si dating Pangulo Duterte. Doon sa Senado, hari-harian siya. Doon sa Senado, kala mo siya yung nagpatakbo ng hearing doon. Dito, wala. Laglag ang tuka. Mga kababayan. Aba talaga kayo ha, Nicolas Kimet. Gifted 1 Mark Ramos membership. Talagang may paraan pa din kayo. Inoff ko na nga yung niyan. Salamat Nicolas Kimet. Owimet, no? Inoff ko na nga yung tawag dito para hindi kayo magpadala ng mga pakulay-pakulay na yan. Inoff ko na, meron pa din kayong paraan. Pero salamat po. Wag na sa akin, no? Magpapasko na. Nandiyan yung mga inaanak nyo. Ayan, diyan na lang sa kanila, mga kababayan. Okay? Huwag kang mag-arte rito ng ganyan. Please avoid calling names. Sani! Ito yung sinabi niya. Hoy, Sani! Huwag kang mag-arte ng ganito dito dyan. No? Akala niya, ano pa din, Senado pa din. We can conduct this hearing professionally and calmly. So, avoid calling names. Para hindi po tayo magkaroon ng sakitan. Pinapagalit kasi, no? Wala. Simple lang ho yung pagkakasabi, no? Wala ka na. Hearing is resumed. Ah. Congressman Bungalon. Mr. Chair, may I continue with my interpellations?
Mr. Chair, with regard to this case filed and pending before the Department of Justice, I just would like to ask the complainant, former Senator Trillanes, I think it is safe to assume that before you filed the case, you conducted your research. Would that be correct? Correct, oo. Yes, Mr. Chairman, doon pa lang sa Senado, nag-imbestiga na po kami at lahat po ng nakalap namin na impormasyon doon plus yung mga ginamit ng prosecution sa paglilitis ng kaso, yun po ang included. At maliwanag po yun. Speaking of pamasahe, sabi ni Michael Garcia, bigyan na ng pamasahe kung saan na raw siyang pupunta. Speaking of pamasahe, walang pamasahe, pero bandang dulo, may 5 bilyon. Mga kababayan. Dudulas talaga, no? Mga kababayan. Wala. Nag-umpisa, sa retirement pay ko lang ako umaasa, wala akong pamasahe, ganyan. Sabi ng mga kongresista, kami na mamamasahe sa'yo. Pero bandang dulo, mga bossing, hindi naman kami mahirap. Mayaman naman din kami. 5 billion, mga kababayan, ang lumabas sa bibig ng dating Pangulo. No? Yun namang pagka-label ko po ng that is my assessment po, Mr. Chairman. With all due respect dun sa mga members ng committee, there is no other skirting around the fact. Kasi po, nung sila, maliwanag po dun sa testigo, yung testimonya ng testigo, kinokontrol ang gatekeepers at that time ng mga kontrabando ay si Mans Carpio at si Pulong Duterte. Ayun, anak at yung asawa ng anak, mga kababayan. At nakalagay po yon on record sa Senate investigations at doon sa court hearings. Then, ito nga po, no? Hindi sila sinama nung final sa kaso by some miracle, ang in-include lang yung mga minor players. Ngayon, yun nga po yung sinasabi ko simulat sa pool, kasi po kung talagang konektado ho yata yan doon sa sinasabi ni Jimmy Guban yun. Pag si Guban pa nagsalita, mga kababayan, may inaabangan tayo doon kay Jimmy Guban, mga bossing no? Yung daw yun? Yung queen na gustong maging presidente. Ayan, mga kababayan, hihintayin lang natin ng ilang mga araw yan. Sasabihin na din ni Guban yan. Kailangan lang daw talaga niya maisaayos yung kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Seryoso tayo dun sa paglilinis ng ating bayan ng illegal. Dapat hahanapin mo yung mastermind. Sino yung pinaka na nag-import nito? At yun nga po, ang natumbok namin, si Pulong Duterte. In fact, nung Senate hearing, sinabi ko nga na miyembro ng triad si Pulong at yung proof nun ay yung dragon tattoo sa likod niya, which is the... Ngayon, hindi pa pinapakita yun, mga kababayan. Ako naman, nagtataka ako kay Pulong kung wala naman pala siyang tattoo. Simple lang, ipakita yung sa likod. Tapos na. Napahiya niya si Trillanes, di ba? Pero walang ngayon, hindi maipakita yung tattoo. Kaya dating Pangulong Duterte, napakasimple. Sinasabi niya, wala namang katotohanan na may mga bank account. Di pirmahan yung waiver. Pag pinirmahan niya yung waiver, dadali ni Trillanes yun sa mga sa mga tawag dito, sa mga bangko. Sasabihin ng mga bangko, ay wala kaming ganyang pangalan, walang ganitong account dito. Di ba? Simple lang. Para ayaw nila. Mga kababayan, doon tayo nagtataka. Part of a triad member, and I challenged him. Sabi ko kung pwede siyang ipakita ron, at kahit na doon lang siya sa isang secluded room, at makuha ng Sergeant at Arms, edi either mapoprove or disapprove. Kung prove or disprove. At doon nga po tinanggihan niya, no? It was an opportunity to
to show the whole country na hindi lang inosente siya, na kundi mali yung aking mga impormasyon. So, mapapahiya si Trillanes, mga kababayan. Ganun lang, di ba? Kung si Duterte, dating Pangulong Duterte, pagpirma niya, pagpunta ni Trillanes doon sa mga bangko, kasama nung kung sino-sino, wala kayo napatunayan. Pahiya si Trillanes. Ganun din ho, mga kababayan, kay Pulong Duterte. Kaso wala ho, mga bossing no? Tapos yung mga Duterte sasabihin, pinupolitika lang. Ang kapraso lang yung mga hinihingi. Pirma nung waiver, tapos yung tato. Tapos na. Maipapahiya nyo na itong tao na to, pero mas pinipili nyo na magduda ang sambayan ng Pilipino kasi ayaw nyong pirmahan. Ayaw nyong ipakita yung hinihingi. Diba? Kaya po, hindi natin masisisi ang mamamayang Pilipino kung magduda, mga bossing. Ang dali nung sagot sa problema ninyo Pakita nyo. Eto, likod ko, walang tato. Tapos na. Pahiya ka na. Tapos. Ha? Ay, nako mga kababayan.